Finance Committee Chairperson ng panahong iyon, si Engineer Dave Barala, bilang Vice Chairman, si Dr. Nona Fernando bilang Board Secretary and Treasurer. Ang lay leader ng panahon na iyon na si Architect Serafin Aquino Jr. na ama ng ating Tagalog Choir Conductor na si Dati. Si Architect Serafin Aquino ay in charge of the physical plan of school. Si Mr. Ernesto Perez bilang in charge of personnel at si Mrs. Ruth Planta, isang Japonesa na naging school directress ng ating paaralan. Ang iba pang mga naging miyembro ng CECC Board Trustees ay ang Council on Ministries Chairperson at that time, si Ms. Lydia Tapia, ang Chairperson ng Christian Education, si Ms. Ann Bless Hueco, ang Administrative Board Chairman, si Atty. Oscar Ferrer, Board of Trustees Chairperson, Santi Morales, and Member at Large na si Mr. Harry Truman Tabiando, at si Dr. Philip De Rosario na tumayo bilang Honorary Advisor. Mabuting pansinin natin ang mga taong bumuo ng CECC na ngayon ay CNEC, na tinatag noong 1989. Sila ay may iisang kaisipan at may isang hangarin na pamunuan ang paghubog sa mga bata ayon sa kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng programa ng eskwelahan na may kasamang mga karanasan ng Kristiyanong pamumuhay. Noon pa man hanggang sa ngayon, ang patuloy na nagsisilbing ilaw at giya ng CMC ay matatagpuan sa kasalutan ng salita ng Diyos na aking binasa kanina, na sa ating aklat ng kawikaan sa 22:6 ay ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, hindi niya ito makakalimutan. Para sa CNEC, dalawang bagay na naging napakalaga na binigyang diin ng ating paaralan ay ang Christian values. Alam nyo, kahapon, nag-text ako kay Pastor Rubinel, Pastor, paano ba tatagalugin yung Christian values? Kasi po magsasalita ako sa Tagalog congregation. Marami siyang binigay na sagot. And then later nag-text ulit siya, huwag mo nang tagalugin, baka magkamali ka pa. Sabihin mo na lang, Christian values. So, yun po. So, isa po yan sa pinagbigyan din ng ating paaralan, yung Christian values. At ang malakas na pagtutulungan ng mga magulang, ng mga bata, at ng ating eskwelahan. Ito ang nagsilbing inspirasyon kung papaano lumago ang ating paaralan na ngayon ay nagdiriwang ng 26 na anibersaryo. Sa ipinakitang suporta ng ating simbahan, sa iba't ibang paraan ay mas lalong naging matatag ang CNEC sa kabila ng hamon na kanyang kinaharap. Noong taong 2003, mas pinalawak ng CNEC ang gawain ng kanyang eskwelahan at busog na rin ng pagpapatuloy na paghubog sa mga bata, hindi lamang sa kanilang academic life, lalo na sa kanilang buhay spiritual, ay ang pagdagdag at pagbubukas ng elementary education. Hanggang sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang paghubog ng CNEC at ng ating simbahan sa mga bata at maging sa mga kabataan ng ating iglesia. Sa iba't ibang paraan ay nakikita natin kung papaano nagkakaroon ng matatag na pananampalataya ang ating mga kabataan sa ating Diyos na unti-unting nagiging mga leader at pinuno at namamahala sa iba't ibang gawain ng ating simbahan sa kabila ng kanilang murang isipan. Patuloy na ginagampanan ng bawat isa sa atin bilang mga magulang ang nasasaad sa aklat ng Kawikaan 22:6. Ituro sa bata ang daan dapat niyang lakaran at sa kanyang paglaki hindi niya ito makakalimutan. Ito ang batayan ng ating pinagmumulay-mulayan sa araw na ito. Pansinin natin na sa aklat ng Kawikaan ay hindi lamang ito patungkol
sa magiging buhay ng mga bata sa darating na panahon sa kanilang pagtanda, kundi mas higit na ito ay para sa mga magulang na kagaya ko, kagaya ninyo. Dahil sa atin ipinagkaloob ng Diyos ang gampanin kung sa paanong paraan natin huhubugin ang buhay ng ating mga anak, ng mga bata ng ating paaralan at ng ating simbahan. Sa pagtuturo ng tama, nakakasiguro hindi lamang ako, ngunit tayong lahat, na magiging matatag ang pananampalataya sa ating Diyos ng ating mga anak at ng ating kabataan. Hindi rin tayo maubusan ng mananampalataya at mga lider ng simbahan na gagalaw at gagawa sa iba't ibang paraan sa mga iba't ibang ministry ng ating simbahan. Sa kanilang pagtanda at sa tamang panahon, sila rin ang magsisilbi at maglilingkod ng mga leader at nagpamahala sa gawain hindi lang ng Central UMC, ngunit ng buong United Methodist Church. Nung nagsisimula pa lamang kami ng aking may bahay, na si Jeremy sa aming pamilya, madalas kaming basahan ng aming mga anak na si Iman, Esther at si Rebecca ng mga Bible stories. Ang isa roon na madalas basahin ay ang istorya ng Queen Esther. At doon po nanggaling ang pangalan ng aking pangalawang anak na si Esther. Dahil sa istorya ni Queen Esther na nung bata pa ay tinatawag na Hadassah, ipinakita niya ang napakagandang halimbawa dahil sa kanyang katapangan na may pananampalataya at dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang kapwa mananampalataya ay nailigtas ang buhay sa kapahamakan at kamatayan. Nasusulat din sa ating Biblia ang naging buhay ng batang si Joash na naging hari ng Jerusalem sa edad na 7 taon lamang. At dahil sa kanyang matatag na pananampalataya ay naging hari ng Jerusalem sa sumunod na 40 taon. Nariyan din ang naging buhay ni Josiah. Sa edad na 8 taon ay naging hari ng Jerusalem at naging hari sa loob ng 31 taon. At habang pinagmamasdan ko ang mga bata at mga kabataan ng ating simbahan, mga estudyante ng CMEC na later ay mag-perform, naalala ko ang isang musical presentation na ginawa sa Film Life Auditorium. Auditorium ilang taon na. Siguro ang iba sa inyo ay matatandaan ang souvenir program na ito. Ang souvenir program na ito ay para sa musical presentation na tinanghal sa Film Life Auditorium. Yan, sa UN. Malapit ng gibain kasi nabili na ng SM. Diyan ginanap ang isang musical presentation noong March 26, 2003 na pinamagatang Good Kings Come in Small Packages. Ito ay ginanapan ng mga paslit ng mga bata ng ating simbahan. At para mas lalo natin silang makilala, babanggitin ko ang mga paslit noon na ngayon ay mga leader na ng ating simbahan. Si Francisco Pabilla Jr., ang tawag natin sa kanya ay Kiko. Siya ang gumanap na King Josiah. Nariyan din ang kanyang kapatid na si Jomari Pabilla. Si Kiko na gumanap na King Josiah noon ay naging officer ng MYF ng ating simbahan. Nariyan din si Jomari Pabilla na naging isang officer ng
naging presidente ng ating MYF. Gumanap din doon si Stephanie Banyares na naging Finance Department Head ng Southwest MYF. Si Daddy Carabago, or mas kilala natin siyang Tata, na ngayon ay Vice President ng Southwest Metro Manila District ng MYF. Nandoon din ang anak ni Irene Maga, si Ayena, na ngayon ay Finance Department Head ng PAC MYF. Si Sean Abela, na ngayon ay Vice President ng MYF, ng ating simbahan. Ang tatlong anak ni D.S. Bigmela at Joan, na ngayon ay nasa Chicago. At maging ang aking anak na si Esther ay kasama sa mga gumanap. Ngayon, naging Finance Department Head din siya ng ating simbahan at ng Southwest Metro Manila District. Napakarami nilang mga paslit noon na ngayon ay mga leader na ng ating simbahan sa tamang paghubog sa kanila ng ating mga magulang at mga bata. Maraming gumanap doon na kung titingnan niyo sila ng panahon ngayon at makikita niyo later siguro kung gusto niyo makita yung anak ninyo, yung mga 5 years old pa lang sila, I will share this with you. Yung ginawa nating paghubog sa kanila nung naunang panahon, ngayon ay matatag ang pananampalataya. Dahil nung ginanap yung musical presentation noon sa Film Life, kasama rin ang mga anak, mga mag-aaral ng CMEC. Dahil nung ginawa yun ay 104th anniversary ng ating church at 14th founding anniversary ng CMEC. Nung bata pa ang aming anak na si Iman, ay madalas ko siyang basahan ng aklat ng kawikaan. Dahil ito ay naglalaman ng mayayamang payo ng mga magulang sa isang anak patungkol sa kaalaman, sa karunungan, ang tapang pamumuhay, ang pakikinig, upang maging maayos ang buhay ng ating mga anak sa